Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel? Ako po ang inyong lingkod, handa nang maghatid ng isang bagong kwentong aantig sa inyong mga puso. Sabi nila, ang talino at galing ay hinuhubog sa mga mamahaling paaralan at sa mga mararangyang pamamahay. Pero paano kung ang pinakamaliwanag na isipan ay matatagpuan hindi sa loob ng isang silid-aklatan, kundi sa ilalim ng isang lumang tulay? Sa ilalim ng tulay ng mga pangarap, kung saan ang ingay ng mga sasakyan sa itaas ay humahalo sa banayad na agos ng ilog himig sa ibaba. May tatlong tunog na laging naririnig tuwing dapit hapon. Ang una ay ang kalampag ng martilyo sa metal. Ang pangalawa ay ang mahinang paghampas ng tubig sa mga bato. At ang pangatlo, ang pinakamahinahon sa lahat, ay ang tunog ng isang pirasong heso na sumusulat sa isang lumang tabla. Para kay Liwayway Alab, ang mundong ito, sa ilalim ng tulay, ang kanyang buong kalawakan. Habang ang kanyang ama, si Mang Tadhana, ay abala sa pagkukumpuni ng kanilang matandang jeepney na may nakapintang pangalang Pag-asa, si Liwayway naman ay nawawala sa sarili niyang mundo. Isang mundo na binubuo ng mga numero, simbolo, at mga equation na para sa iba ay walang kahulugan, ngunit para sa kanya ay mas malinaw pa sa sikat ng araw. Hinaplos niya ang magaspang na ibabaw ng tabla. Dito nakasulat ang kanyang mga pangarap, ang mga solusyon sa mga problemang hindi niya natutunan sa eskwela, kundi mula sa mga lumang librong hiniram niya sa simbahan ni Sister Dalangin. Sa bawat guhit ng heso sa kanyang mga daliri, nararamdaman niya ang isang kakaibang kapangyarihan, ang kakayahang ayusin ang gusot ng sanlibutan, kahit pa ang sarili niyang buhay ay magulo. Liway, tawag ni Mang Tadhana, ang boses ay pagod, ngunit malambing. Pinunasan nito ang grasa sa kamay gamit ang isang basahan. Ano na namang mga guhit-guhit yan, anak? Baka kung anong mapa na naman yan ng kayamanan, ha? Isang maliit ng ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Hindi po ito mapatay, mga numero po. Lumapit ang ama at tiningnan ang tabla. Kumunot ang noo na para bang sinusubukang basahin ang isang sinaunang wika. Naku, sa dinami-dami ng pwedeng pagkaabalahan, yan pa talaga. Hindi ka ba napapagod dyan? Dito po ako nagpapahinga, tay. Mahinang sagot niya habang binubura ang isang bahagi ng kanyang solusyon. Hindi ito tama. May kulang. Naupo si Mang Tadhana sa isang lumang gulong sa tabi niya. Alam mo, anak, ang nanay mo, mahilig din siyang tumingin sa mga bituin. Sabi niya, parang mga numero raw yan na isinulat ng Diyos sa langit. Siguro, kung nandito siya, maiintindihan niya yung mga ginagawa mo. Sa tuwing nababanggit ang kanyang ina, may kung anong kirot at pananabik na gumuguhit sa puso ni Liwayway. Ang tanging alaala niya rito ay ang mga kwento ng kanyang ama at isang lumang litrato na lagi niyang dala. At ang isang habilin, kapag sigurado ka sa katotohanan, huwag kang matakot sa ingay. Maya-maya pa, dumating ang kartero ng kanilang barangay. Isang pamilyar na sigaw ang narinig nila. Alab, Tadhana Alab, may sulat kayo. Nagkatinginan ang mag-ama. Bihira silang makatanggap ng sulat. Karaniwan ay abiso lang ng pagkakautang sa kuryente o tubig. Nagmamadaling umakyat si Mang Tadhana mula sa ilalim ng tulay. Pagbalik niya, hawak niya ang isang puting sobre na may eleganteng selyo. Para sa iyo yata, anak, sabi niya. Iniabot ang sulat kay Liwayway. Galing sa Universidad ng Republika. Napatigil sa paghinga si Liwayway. Ang kanyang mga daliri, na puno pa ng alikabok ng heso, ay nanginginig habang kinukuha ang sobre. Universidad ng Republika. Ang paaralang yon na parang isang palasyo sa kanyang mga mata na natatanaw niya mula sa malayo tuwing pauwi siya galing sa pamamalengke. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Bawat salita ay tila isang nota sa isang musikang hindi niya inaasahang marinig.
Pagbati. Binibining Liwayway Alab dahil sa inyong natatanging pagganap sa mga panrehiyong kompetisyon. Sa matematika, malugod namin kayong inaanyayahan na dumalo sa isang bukas na panayam tungkol sa the Duma-Coulomb conjecture na pangungunahan ni Professor Sylvan Duma-Coulomb. Ang mga salita ay nagsimulang lumabo sa kanyang paningin, isang imbitasyon para sa kanya sa loob ng pinakaprestihiyosong unibersidad sa bansa. Anak, anong sabi? Tanong ni Mang Tadhana, puno ng pag-aalala. Tay, bulong ni Liwayway, ang boses ay nababasag. Inaanyayahan po nila ako sa isang panayam. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Mang Tadhana na nagpaliwanag sa kanyang mukhang pagod. Talaga anak? Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga bang may ibubuga yang mga guhit-guhit mo? Kinabukasan, magang nagising si Liwayway. Ang puso niya ay tila nakikipagkarera sa mga jeepney na dumadaan sa ibabaw ng tulay. Inihanda ni Mang Tadhana ang pinakamalinis at pinakamaayos niyang damit. Isang simpleng blusa at palda na minana pa niya mula sa isang pinsan. Ito anak, isuot mo, sabi ng ama habang maingat na inaalis ang isang maliit na lukot sa kwelyo. Ipakita mo sa kanila na kahit nakatira tayo sa ilalim ng tulay, marunong tayong rumespeto. Niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit. Salamat po, atay. Sige na, baka mahuli ka pa, sabi ni Mang Tadhana, tinatapik ang kanyang likod. Galingan mo, Liway, para sa pangarap mo, para sa nanay mo. Habang naglalakad palayo, lumingon si Liwayway. Nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa tabi ng kanilang jeepney na pag-asa, nakangiti at kumakaway. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magpatuloy. Ngunit pagdating niya sa tarangkahan ng Unibersidad ng Republika, ang lahat ng lakas ng loob na yon ay tila unti-unting nawala. Ang dambuhalang tarangkahan ay parang isang harang sa pagitan ng dalawang mundo. Sa loob, nakikita niya ang mga estudyanteng may kumpiyansa sa paglalakad, may mga mamahaling damit at mga makabagong gamit. Samantala, siya? Nakayapak sa luma niyang sapatos, yakap-yakap ang isang kupas na notebook na para bang iyon ang kanyang kalasag. Humigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang bag. Huminga siya ng malalim. Pinipilit alalahanin ang mga numero at equation na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit sa pagkakataong ito, kahit ang mga numero ay tila walang kapangyarihan laban sa nakabibinging tinig sa kanyang isipan. Isang tinig na bumubulong, hindi ka nabibilang dito. Dahan-dahan siyang humakbang, tinawid ang linya ng tarangkahan at pumasok sa isang mundong hindi niya akalaing mapapasukan niya kailanman. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat tingin mula sa mga dumadaan ay tila isang paghusga. Para siyang isang ibon na may ibang kulay na padpad sa isang pugad ng mga agila. Ang bawat pasilyo ng Unibersidad ng Republika ay parang isang museo. Ang sahig ay gawa sa makintab na marmol na sumasalamin sa napakataas na kisame. Ang bawat yapak ni Liwayway ay gumagawa ng isang alingaw-ngaw na tila sumisigaw. Dayuhan, dayuhan. Napapalibutan siya ng mga kabataang may makikinis na balat at mababangong damit. Nagtatawanan sila, nag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi niya maintindihan, mga bakasyon sa ibang bansa, mga bagong libro, mga propesor na kilala nila sa pangalan. Walang bahid ng grasa o alikabok sa kanilang mga kamay. Pakiramdam ni Liwayway ay isa siyang multo. Nakikita, pero hindi pinapansin. Nahanap niya ang silid panayaman, isang malawak na auditorium na mas malaki pa sa simbahan sa kanilang barangay. Ang mga upuan ay pula at malalambot, nakaayos ng paikot na tila isang sinaunang teatro. Sa harap, isang dambuhalang screen ang naghihintay. Walang pag-aalinlangan, pinili niya ang isang upuan sa pinakadulo, sa pinakamataas na hilera, kung saan siya halos hindi makikita. Mula roon,
Tiningnan niya ang unti-unting pagpuno ng silid. Bawat isa ay tila may kumpiyansa, may dalang mga laptop at tablet. Siya naman, mahigpit ang hawak sa kanyang kupas na notebook, na para bang yon ang tanging pamilyar na bagay sa buong sanlibutan. Nang eksaktong 3:00 ng hapon, ang mahinang bulungan sa loob ng auditorium ay biglang tumahimik. Isang lalaki ang lumabas sa entablado. Matikas ang tindig, may buhok, na may mga guhit na ng pilak sa kanyang sentido. At may mga matang matalim na tila kayang basahin ang isip ng bawat taong naroroon. Suot niya ang isang mamahaling Amerikana at sa bawat hakbang niya ay may dalang awtoridad. Ito si Professor Silvan Dumaculem, ang higante, at ito ang kanyang palasyo. Magandang hapon sa inyong lahat, bati niya. Ang kanyang boses ay malalim at buo, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid nang hindi na kailangan ng mikropono. Nagagalak akong makita ang napakaraming kabataang isipan na interesadong pag-aralan ang isa sa mga pundasyon ng modernong teorya ng numero. Ang aking lolo, sa tuhod na si Ignacio Dumaculem at ang kanyang obra maestra, ang Dumaculem Conjecture. Nagsimula siyang magsalita at para kay Liwayway, ito ay musika. Ang mga salita tulad ng geometric constants, multidimensional planes, at asymptotic behavior ay pamilyar sa kanya. Sa screen sa likod ng propesor, lumitaw ang isang gubat ng mga numero at simbolo. Ngunit hindi ito nakakatakot para kay Liwayway. Ito ang kanyang wika. Sa unang 20 minuto, si Liwayway ay nabighani. Ang galing ng pagkakapaliwanag ni Professor Dumaculem ay hindi matatawaran. Bawat piraso ng ebidensya ay inilatag niya ng may sining. Ang kanyang paghanga sa lalaki ay lumalalim sa bawat segundo. Ngunit habang ipinapaliwanag ng propesor ang pinakapundasyon ng teorya, isang pangunahing palagay tungkol sa kung paano kumikilos ang mga numero kapag papalapit sa infinity. Isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Liwayway. Isang maliit na bagay lang, isang maliit na bitak, sa isang perpektong pader. Kumunot ang kanyang noo. Sa kanyang isipan, mabilis niyang pinatakbo ang mga numero. Inulit niya ang lohika at doon niya nakita. Ang palagay na yon, ang mismong pundasyon na pinagtayuan ng 80 taon ng teorya ay mayroong maliit, ngunit nakamamatay na depekto. Hindi ito gumagana sa lahat ng pagkakataon. May isang partikular na sitwasyon, isang sitwasyon na may kinalaman sa daloy, kung saan ang buong teorya ay bumabagsak. Ang pagkamangha na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng pagdududa. Paanong hindi ito nakita ng henerasyon ng mga Dumaculem? Paanong hindi ito nakita ng napakaraming henyo sa loob ng mahigit 1 siglo? Nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib, pinagpawisan ng kanyang mga palad. Isang boses sa kanyang isipan ang sumisigaw, "Huwag! Manahimik ka na lang. Sino ka para questionin siya? Isa ka lang taga-ilalim ng tulay. Mapapahiya ka lang." Pero may isa pang boses, mas mahina, ngunit mas matatag. Ang boses ng kanyang ina. Kapag sigurado ka sa katotohanan, huwag kang matakot sa ingay. At sigurado siya. Kasing sigurado niya na ang ilog himig ay dumadaloy patungo sa dagat. Ang katotohanang hawak niya ay mas malakas kaysa sa takot na nararamdaman na niya. Nagtapos ang panayam ni Professor Dumaculem sa isang palakpakan na halos ikabingi niya. Ngumiti ang propesor, isang ngiting nagpapakita ng kasiyahan sa sarili. Mayroon bang mga katanungan? Katahimikan. Sino nga ba ang maglalakas loob na tanungin ang isang higante? Si Liwayway, na nanginginig ang buong katawan, ay nakipaglaban sa sarili. Ito na yon. Ngayon o hindi na kailanman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos lang yon. Ngunit sa katahimikan ng auditorium, ang pagtaas ng kanyang kamay ay parang isang pagsabog. Isa-isang lumingon ang mga ulo.
ang mga estudyante sa harap, ang mga katabi niya, at sa huli, ang matatalim na mata ni Professor Dumakulem ay napabaling sa kanya, isang maliit, hindi kilalang figura na nakaupo sa pinakadulo ng kanyang palasyo. Ang katahimikan sa loob ng auditorium ay tila isang malapot na likido na unti-unting pumupuno sa silid, nagpapabigat sa paghinga ng lahat. Bawat mata ay nakatuon sa maliit na kamay ni Liwayway na nanginginig sa hangin. Napansin siya ni Professor Dumakulem, isang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay ang tanging reaksyon nito. Para siyang isang hari na tinitingnan ang isang pulubi na naglakas loob pumasok sa kanyang korte. "Yes, miss?" tanong niya. Ang boses ay may bahid ng pagkainip, ngunit pinipilit maging magalang. "May katanungan ka mula sa itaas?" Dahan-dahang ibinaba ni Liwayway ang kanyang kamay at tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay parang gelatin. Naramdaman niya ang init na gumagapang sa kanyang pisngi. Professor Dumakulem." Nagsimula siya. Ang boses ay halos pabulong. Nilinis niya ang kanyang lalamunan at sinubukang muli. Mas malakas ng kaunti. "Magandang hapon po. Ako po si Liwayway Alab." "Sige, binibining Alab. Ano ang iyong katanungan?" "Tungkol po sa inyong pangunahing palagay. Ang stable state assumption sa simula ng conjectures," sabi niya. Pinipilit na maging malinaw ang bawat salita. "Paano po kung ang sistema ay hindi stable? Paano po kung mayroong panlabas na puwersa, tulad ng isang hindi inaasahang pagbabago sa daloy na nakakaapekto sa pag-uugali ng mga numero?" Isang mahinang tawa ang kumawala sa bibig ni Professor Dumakulem. Isang tawang mapagkumbaba sa pandinig, ngunit may talim ng pangungutya. Isang kawili-wiling tanong, bagamat medyo elementarya. Siyempre, ipinapalagay ng modelo ang mga perpektong kondisyon. Lahat ng teorya ay nagsisimula sa isang perpektong mundo, binibini. Sinubukan niyang lumingon sa iba, isang senyales na tapos na ang usapan. Ngunit hindi natin nagsiliwayway. "Pero po, Professor," pagpapatuloy niya, ang boses ay may bahagyang panginginig, ngunit puno ng katiyakan. "Hindi po perpekto ang totoong mundo, at kapag inilapat ang hindi perpektong kondisyon sa inyong modelo, ang buong istruktura po bumabagsak." Sa pagkakataong yun, ang ngiti sa mukha ni Professor Dumakulem ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig na titig. Nakita niya ngayon na ang babaeng ito ay hindi lang nagtatanong. Hinahamon siya nito. Tiningnan siya ng propesor mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang simpleng blusa, ang kupas na palda, ang lumang notebook na yakap-yakap nito. At doon, sa halip na sagutin ang tanong, pinili niyang atakihin ang nagtatanong. "Binibining Liwayway Alab, sabi mo?" tanong niya. Ang boses ay biglang naging matigas at malamig. "Saan ka nag-aaral?" Napatigil si Liwayway. "Hindi po ako kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo." "Ganoon ba?" sabi ng propesor, dahan-dahang lumalakad sa gilid ng entablado na para bang isang abogado na paiikuti ng isang testigo. "At saan ka nakatira? Kung maaari kong malaman." Sa Barangay Agos po, sa tabi ng Ilog Himig." Mahinang sagot niya, hindi maintindihan kung saan patungo ang mga tanong. Isang mapanuyang ngiti ang muling sumilay sa labi ni Professor Dumakulem. Tumingin siya sa mga manunood na ngayon ay tahimik na naghihintay. At pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin kay Liwayway, isang tingin na parang sampal. Barangay Agos," sabi niya. Dahan-dahan at malinaw, tinitiyak na maririnig ng lahat. At pagkatapos ay binitawan niya ang mga salitang dudurog sa mundo ni Liwayway. Ang henyo ay hinuhubog, binibini. Hindi ito pinupulot sa ilalim ng tulay. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, isang tawa. Nagsimula sa isang estudyante sa harap. Sinundan ng isa pa, at maya-maya, ang buong auditorium ay napuno na ng halakhakan at bulungan.
Ang bawat tawa ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Liwayway. Ang kanyang muka ay namula sa matinding kahihiyan. Naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ito. Hindi dito. Hindi sa harap nila. Security! Sabi ni Professor Dumaculem. Iwinawagayway ang kanyang kamay na para bang nagtataboy ng isang langaw. Pakisuyong ihatid ang binibini sa labas. Mukhang naligaw yata siya ng pinasukang silid. Walang sino man ang tumulong sa kanya. Walang sino man ang nagsalita para sa kanya. Ang lahat ay nakatingin lang, ang ilan ay natatawa pa rin, ang iba ay umiiwas ng tingin. Para siyang isang kriminal na hinatulan. Ang bawat hakbang palabas ng auditorium ay isang walang katapusang paglalakbay sa kahihiyan. Naririnig niya ang mga bulungan. Kawawa naman. Ang lakas ng loob. Sino ba kasi siya? Nang sa wakas ay makalabas siya ng gusali. Doon na siya humagulhol. Ang hangin sa labas ay tila mas malamig, mas malupit. Tumakbo siya. Walang tiyak na direksyon. Basta't palayo sa palasyong yon na sumira sa kanyang puso. Tumakbo siya hanggang sa marating niya ang tarangkahan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang papel ng imbitasyon. Ang papel na minsan ay simbolo ng kanyang pag-asa. Ngayon, simbolo na ito ng kanyang kahihiyan. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, pinunit niya ito sa maliliit na piraso. Kasabay ng pagbagsak ng mga piraso ng papel sa lupa, pumatak ang ulan. Isang malakas na buhos ng ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Doon sa labas ng tarangkahan ng kanyang pangarap, napaluhod si Liwayway sa basang semento. Hinayaan niyang hugasan ng ulan ang kanyang mga luha, ngunit alam niyang hindi nito kayang hugasan ng sakit at kahihiyang nakatatak na sa kanyang kaluluwa. Ang pangarap niya ay patay na. Pag-uwi ni Liwayway sa ilalim ng tulay, wala siyang sinabing anuman. Basa siya, hindi lang ng ulan kundi ng kahihiyan. Ang bawat patak ng tubig na tumutulo mula sa kanyang buhok at damit ay tila isang paalala ng bawat tawang narinig niya sa auditorium. Naglakad siya ng dahan-dahan, ang mga paa ay tila gawa sa tingga, at umupo sa isang sulok, yakap-yakap ang sarili. Nakita siya ni Mang Tadhana. Nakita niya ang basang damit, ang namumugto at walang buhay na mga mata, ang katahimikang mas maingay pa sa kahit anong sigaw. Walang nagtanong. Alam na niya. Ang balita, lalo na ang masamang balita, ay mabilis kumalat sa isang maliit na komunidad tulad ng Barangay Agos. Sa mga sumunod na araw, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanilang munting tahanan. Si Liwayway ay naging isang anino. Umiiwas siya sa tingin ng mga kapitbahay na ang mga bulungan ay naririnig niya sa tuwing siya'y lalabas. Ayan na yung nangangarap. Nagmamarunong kasi. Kawawang bata. Napahiya tuloy. Bawat salita ay isang batong ibinabato sa kanyang nagdurugong puso. Ang kanyang tabla, ang dati niyang santuwaryo, ay naiwang nakasandal sa isang sulok. Unti-unting nilalamon ng alikabok at limot. Hindi na niya ito tinitingnan. Ang mga numero at simbolo na minsan ay nagbibigay buhay sa kanya ay naging mga multo na lang ng isang pangarap na pinatay. Isang gabi, hindi na natiis ni Mang Tadhana. Nilapitan niya ang kanyang anak na nakaupo sa dilim, nakatingin sa kawalan. Naglagay siya ng isang plato ng mainit na kanin at isda sa harap nito. "Anak, kumain ka na," mahinang sabi niya. Hindi kumilos si Liwayway. Umupo si Mang Tadhana sa tabi niya. Ang puso niya'y durog na durog para sa kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay nito na malamig na parang yelo. "Liway," sabi niya, ang boses ay puno ng pighati. "Pakinggan mo ang tatay." Doon lang dahan-dahang lumingon si Liwayway. Ang mga mata ay walang anumang emosyon. "Masakit, anak." Pagpapatuloy ng ama. "Alam kong masakit. Nakikita ko. Pero ang mundo, malupit talaga ang mundo sa mga taong katulad natin. Ang mga pangarap na mataas, para lang sa kanila, hindi para sa atin." Bawat salita ni Mang Tadhana
ay tila isang patalim na lalong sumusugat kay Liwayway. Dahil ang mga salitang yon na nagmumula sa taong pinakamamahal niya ang siyang kumukumpirma sa lahat ng kanyang kinatatakutan na tama sila. Tama si Professor Dumakulim. Tama ang mga tumawa. Isang kahangalan ang lahat. Kaya anak, huminga ng malalim si Mang Tadhana. Tila ang susunod niyang sasabihin ang pinakamabigat na bagay na binitawan niya sa buong buhay niya. Itigil mo na yan. Itigil mo na ang pag-aaral sa mga numerong yan. Wala itong idudulot sa'yo kundi sakit. Bumalik ka na lang sa dati. Maging simple na lang tayo para hindi ka na masaktan pa. Iyon na iyon. Ang huling suntok. Hindi mula sa isang kaaway, kundi mula sa isang amang ang tanging hangad ay protektahan siya. Ngunit ang kanyang proteksyon ay naging isang hatol ng kamatayan para sa kaluluwa ni Liwayway. Tumayo si Liwayway nang walang imik. Pumasok siya sa maliit na espasyo na nagsisilbing kwarto niya. Iniwan niya si Mang Tadhana na nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Sa loob ng kanyang munting silid, natagpuan ni Liwayway ang isang maliit na baul. Sa loob nito ay ang nag-iisang bagay na naiwan ng kanyang ina. Isang maliit at makinis na bato mula sa ilog himig. At sa likod nito ay may nakaukit na salita. Katotohanan. Naalala niya ang habilin nito. Kapag sigurado ka sa katotohanan, huwag kang matakot sa ingay. Ngunit ang ingay ay masyadong malakas. At ang katotohanan. Ano pa nga ba ang katotohanan? Marahil ang katotohanan ay ang sinabi ng kanyang ama na ang mga pangarap ay hindi para sa kanila. Dinala niya ang bato at lumabas. Tumayo siya sa tabi ng ilog, tinitingnan ang madilim na tubig. Isang bahagi ng kanyang isipan ang nagsasabing itapon na ang lahat. Ang bato, ang mga alaala, ang sakit. Itapon na ang lahat at hayaang anurin ng agos. Ngunit hindi niya magawa. Bumalik siya sa ilalim ng tulay. Ang mahinang ilaw mula sa isang bombilya ay nagbibigay liwanag sa kanyang tablang puno ng alikabok. Sa isang iglap, para siyang nagising. Ang sakit ay napalitan ng isang nakakamanhid na kawalan. Umupo siya sa harap ng blangkong tabla. Kinuha niya ang isang pirasong heso. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa nang magsulat. Ngunit walang gumagalaw. Ang kanyang mga daliri ay hindi sumusunod. Ang kanyang isipan, na dati isang karagatan ng mga ideya, ay isa na ngayong disyerto. Tinitigan niya ang tabla, tinitigan niya ang yeso sa kanyang kamay, ngunit wala siyang maramdaman. Ang apoy sa loob niya ay namatay na. Lumipas ang mga araw na parang mga aninong walang hugis. Si Liwayway ay isang halaman na tinanggalan ng araw. Ang kanyang ama, si Mang Tadhana, ay gumagawa na lang ng tahimik. Ang bawat kalampag ng kanyang martilyo ay tila isang pag-amin ng pagkatalo. Ang ilalim ng tulay, na dati isang pugad ng mga pangarap, ay naging isang puntod ng katahimikan. Isang hapon, habang si Liwayway ay nakaupo at nakatitig sa maruming tubig ng ilog himig, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Sister Dalangin. Nakatayo ang matandang madre, hawak ang isang bayong na yari sa dahon ng niyog. Ang kanyang mukha, na puno ng mga guhit ng panahon, ay may dalang isang kakaibang kapayapaan. Wala siyang sinabi. Dahan-dahan lang siyang umupo sa isang lumang gulong sa tabi ni Liwayway. Nanatili silang tahimik doon ng ilang minuto. Ang tanging naririnig lang ay ang agos ng ilog at ang malayong ingay ng trapiko. Ang katahimikan ni Sister Dalangin ay iba. Hindi ito mabigat tulad ng katahimikang bumabalot kay Liwayway. Ito ay magaan. Isang katahimikang nagbibigay puwang. Maya-maya, inilabas ni Sister Dalangin ang laman ng kanyang bayong. Una, isang maliit at mainit pa na kaserola. Binuksan niya ito at ang amoy ng bagong lutong lugaw na may tinadtad na luya ay kumalat sa hangin. Pagkatapos, inilabas niya ang 3 makakapal at lumang libro. Ang mga pabalat nito ay halos laspag na.
Kumain ka muna. Liwayway. Mahinahong sabi ng madre. Iniabot ang isang mangkok at kutsara. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Liwayway ng gutom. Kinuha niya ang mangkok nang hindi tumitingin sa madre at nagsimulang kumain. Bawat subo ng mainit na lugaw ay tila nagpapagaling hindi lang sa kanyang sikmura, kundi pati na rin sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Nang maubos niya ang lugaw, kinuha niya ang isa sa mga libro. Ang pamagat ay halos hindi na mabasa. Mga prinsipyo ng pisika. Hinaplos niya ang magaspang na pabalat. Ang amoy ng lumang papel, isang amoy na dati niyang gustong-gusto, ay pumuno sa kanyang mga baga. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Hindi ka nag-iisa, Liwayway. Bulong ni Sister Dalangin, sapat lang para marinig niya. Hindi sumagot si Liwayway, ngunit isang luha ang pumatak sa pahina ng libro. Ang katotohanan, pagpapatuloy ng madre, ang mga matay nakatingin sa ilog, ay parang ilog. Kahit harangan mo ng bato, kahit subukan mong ilihis ang daan niya, hahanap pa rin iyan ng paraan para umagos patungo sa dagat. Minsan, mabagal. Minsan kailangan nitong dumaan sa maliliit na siwang. Pero palagi itong umaagos. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Liwayway. Bigla niyang naalala ang lahat. Ang pagmamahalan niya sa mga numero. Ang kagalakan sa tuwing may nalulutas siyang problema. Ang pakiramdam na naiintindihan niya ang isang sikreto ng sanlibutan na hindi nakikita ng iba. Hindi niya ito ginagawa para patunayan ang sarili kay Professor Dumaculem. Hindi niya ito ginagawa para sa pagkilala ng iba. Ginagawa niya ito dahil totoo ito. Dahan-dahan siyang tumayo. Tumingin siya kay Sister Dalangin at sa unang pagkakataon, nakita ng madre ang isang pamilyar na kislap sa mga mata ng dalaga. Isang kislap na matagal nang nawala. "Salamat po, Sister," sabi ni Liwayway. Naglakad siya patungo sa kanyang tablang puno ng alikabok. Kumuha siya ng isang basahan at, sa harap ng nagtatakang mga mata ni Mang Tadhana na lumabas mula sa ilalim ng jeepney, pinunasan niya ito ng may determinasyon. Bawat pahid ay tila isang pagbura sa kahihiyan, sa takot, at sa pagdududa. Nang malinis na ang tabla, kinuha niya ang isang bagong piraso ng heso. Huminga siya ng malalim. Sa gitna ng tabla, sa malinaw at matatag na sulat kamay, isinulat niya ang unang linya. Isang pagtutuwid sa Dumaculem Conjecture. Ang tunog ng heso sa tabla ay malutong at malinaw sa katahimikan ng hapon. Ito ay hindi na tunog ng isang pangarap, kundi tunog ng isang laban na nagsisimula pa lang. Ngumiti si Sister Dalangin. Tumayo siya para umalis. Alam na nagawa na niya ang kanyang misyon. Bago siya tuluyang umalis, nagtanong siya, "Anong gagawin mo, anak?" Lumingon si Liwayway. Ang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay nag-aalab na parang baga. Ang dating dalagang durog ay nawala na. Sa harap niya ay isang mandirigma. "Mayroon po akong 7 araw. Ang sumunod na 7 araw ay isang digmaan. Isang digmaan sa pagitan ni Liwayway at ng 150 taong kasaysayan. Sa pagitan ng kanyang isipan at ng pagod. Sa pagitan ng pag-asa at ng napipintong kabiguan. Ang ilalim ng tulay ay naging kanyang himpilan. Ang tabla ang kanyang larangan ng digmaan. Ang heso ang kanyang sandata. Sa unang araw at gabi, inilatag niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Isinulat niya ang buong conjecture mula sa memorya. Bawat numero, bawat simbolo, bawat palagay. Hinimay niya ito, piraso-piraso, na para bang isang makinang kailangan niyang maintindihan ang bawat pyesa. Sa ikalawang araw at gabi, sinimulan niyang tukuyin ng bitak ang maliit na depekto na una niyang napansin. Isinulat niya ang kanyang kontra-argumento. Ngunit sa tuwing akala niya'y malapit na siya, may isang bagong pader na humaharang sa kanya. Ang teorya ay tila isang ahas. Sa tuwing mahuhuli niya ang buntot, ang ulo naman ang tumutuklaw pabalik.
Sa ikatlong araw at gabi, dumating ang pagdududa. Halos hindi na siya natutulog. Ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay lumalalim. Uminom siya ng litro-litrong matapang na kape na tinitimpla ng kanyang ama. Tinitigan niya ang tabla hanggang sa ang mga numero ay tila sumasayaw at nanunukso sa kanyang harapan. Naisip niya, baka mali ako. Baka tama sila. Baka nababaliw na ako. Si Mang Tadhana ay nanonood lang mula sa malayo. Hindi niya maintindihan ang mga isinusulat ng anak, ngunit naiintindihan niya ang pagsisikap. Naiintindihan niya ang apoy. Sa tuwing gabi, habang mahimbing na natutulog si Liwayway sa isang lumang banig sa tabi ng kanyang tabla, kinukumutan siya ng ama at tahimik na ipinagdarasal. Hindi na niya sinabing, itigil mo na. Sa halip, sa bawat tasang ng kape na iniaabot niya, sa bawat plato ng pagkain, ang kanyang mensahe ay malinaw. Nandito ako. Ituloy mo. Sa ika-4 at ika-5 araw, narating niya ang kanyang hangganan. Pagod na pagod, gutom, at puno ng kabiguan, ibinato niya ang hawak na heso sa lupa. Napasigaw siya sa galit. Ayoko na. Hindi ko kaya. Sigaw niya. Ang mga luha ng pagkadismaya ay tumutulos sa kanyang mga pisngi. Narinig siya ni Mang Tadhana. Lumapit ito, hindi para pagalitan siya, kundi para umupo sa tabi niya. Hindi sila nagsalita ng ilang minuto. Tumingin lang sila sa ilog himig. Anak, mahinang sabi ni Mang Tadhana, tingnan mo ang ilog. Tumingin si Liwayway. Wala siyang nakitang espesyal, ilog lang. Alam mo ba, pagpapatuloy ng ama, na yang ilog na yan ang agos niya, hindi diretsyo? Tingnan mo yung malaking bato sa gitna. Hindi binabangga ng tubig yung bato. Umiiwas siya. Nag-iiba siya ng hugis para makadaan. Pero kahit anong iwas niya, sa huli, doon pa rin ang punta niya. Sa dagat. Pinakinggan lang ni Liwayway ang kanyang ama. Ang isip ay blangko sa pagod. Hindi niya alam na ang mga simpleng salitang iyon ay ang susi sa lahat. Hindi lahat ng bagay na dadaan sa lakas. Anak, minsan, kailangan mong maging parang tubig, maging matalino. Hanapin mo ang siwang, huwag mong banggain ang bato. Umalis si Mang Tadhana at iniwan siyang mag-isa sa kanyang mga iniisip. Huwag mong banggain ang bato. Sa ika-6 na araw, isang bagong liwanag ang pumasok sa kanyang isipan. Bumalik siya sa tabla, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya tiningnan ang mga komplikadong equation. Sa halip, iginuhit niya ang isang simpleng larawan, isang ilog na may bato sa gitna. Isinulat niya ang mga equation na kumakatawan sa daloy ng tubig. Pagkatapos, inilapat niya ang parehong lohika sa daloy ng mga numero sa conjecture. Ang problema, naintindihan niya ngayon, ay hindi ang mga numero mismo. Ang problema ay ang pag-aakala na ang daloy ay palaging perpekto at walang sagabal. Ang conjecture ay ang bato. At siya, sa nakalipas na 5 araw, ay pilit na binabangga ito. Isang kidlat ng kaliwanagan ang tumama sa kanya. Hindi niya kailangang patunayan na mali ang buong conjecture. Kailangan niya lang ipakita na may isang sitwasyon, isang bato, kung saan ito ay hindi gumagana. At ang batong yon ay ang daloy. Sa ika-7 araw at gabi, ang digmaan ay natapos. Gamit ang bagong pananaw, ang mga solusyon ay dumaloy mula sa kanyang isipan na parang tubig. Ang bawat equation ay kumonekta sa susunod. Ang bawat lohika ay matibay. Ang kanyang argumento ay hindi na isang atake, kundi isang pagtutuwid, isang eleganteng pagpapakita kung paano umiwas sa bato. Nang isulat niya ang huling simbolo sa kanyang patunay, ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Hating gabi na, ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang bumbilya na nakasabit sa itaas. Humakbang siya paatras at tiningnan ang kanyang obra maestra,
Ang tabla ay puno, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Isang kompletong argumento, isang katotohanang hindi maikakaila. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala. Napalitan ito ng isang kalmadong kagalakan. Ang ilog, bulong niya sa sarili. Tama si tatay. Ang ilog. Sa sobrang pagod, hindi na niya namalayan. Doon mismo, sa harap ng kanyang tagumpay, sa sahig na lupa sa ilalim ng tulay, si Liwayway Alab ay nakatulog. Ang unang mahimbing na tulog niya sa loob ng isang linggo. Nagising si Liwayway sa isang iglap. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa isang ideyang biglang nagliwanag sa kanyang isipan na parang kidlat. Ang mga salita ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang panaginip. Huwag mong banggain ang bato. Umiwas ka. Bumangon siya. Ang pagod ay pansamantalang nawala. Napalitan ng isang kagyat na pangangailangan. Lumapit siya sa tabla. Sa halip na pag-aralan ang mga komplikadong formula, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya naisip gawin noon. Binura niya ang kalahati ng kanyang mga naisulat. Ang mga nakaraang araw, sinusubukan niyang patunayan na mali ang buong istruktura ng conjecture. Sinusubukan niyang banggain ang bato. Ngayon, iba na ang kanyang gagawin. Kumuha siya ng heso at sa isang malinis na espasyo, iginuhit niya ang ilog himig. Iginuhit niya ang malaking bato sa gitna. Iginuhit niya kung paano ang tubig ay tila yumayakap sa bato. Naghahanap ng daan sa gilid nito at pagkatapos ay nagpapatuloy sa pag-agos na parang walang nangyari. At doon, tumama sa kanya ang katotohanan. Isang katotohanang napakasimple ngunit napakalalim. Ang akala ng lahat, kasama na siya, ay isa itong problema ng mga numero. Isang problema ng purong lohika, pero mali sila. Isa itong problema ng pisika na nagtatago sa damit ng matematika. Ang lolo sa tuhod ni Professor Dumaculem, si Ignacio Dumaculem, ay isang henyo sa teorya ng numero. Ngunit siya ay isang taong nabuhay sa isang mansyon, malayo sa mga ilog at bundok. Ang kanyang paglalarawan sa daloy ay perpekto, teoretikal, malinis, isang daloy na walang mga bato, walang mga balakid. Inakala niya na ang daloy ng mga numero ay palaging dire-diretso at predictable. Iyon ang kanyang pagkakamali. Iyon ang bitak sa kanyang perpektong pader. Si Liwayway, sa kabilang banda, ay anak ng ilog. Araw-araw niyang nakikita ang agos. Alam niyang ito ay magulo, hindi perpekto, at laging nag-aangkop. Alam niya na ang pinakamahalagang katangian ng tubig ay hindi ang lakas nito, kundi ang kakayahang umiwas. Ang heso ay naging karugtong ng kanyang kamay. Ang mga alaala ng turo ng kanyang ama, kung paano basahin ang agos, kung paano malalaman kung malakas ang hangin, kung paano ang tubig ay laging nananalo sa bato sa katagalan, ay humalo sa kanyang kaalaman sa matematika. Hindi na ito mga numero lamang. Ito ay ang agos. Ito ang pag-iwas. Ito ang paghahanap ng siwang. Sinimulan niyang isulat muli ang kanyang patunay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang pag-atake. Ito ay isang paglilinaw. Ipinakita niya, gamit ang wika ng matematika, kung ano ang nangyayari sa conjecture kapag mayroong bato, isang hindi inaasahang variable. Ipinakita niya na hindi bumabagsak ang buong teorya, ngunit ito ay umiiwas. At sa pag-iwas na yon, isang bagong hanay ng mga resulta ang lumalabas. Mga resultang hindi kailanman nakita ni Ignacio Dumaculem dahil hindi niya naisip na tingnan ang mga gilid ng bato. Ang mga oras ay lumipas na, hindi niya namamalayan. Ang gabi ay naging madaling araw. Bawat linya ay kumonekta sa susunod. Bawat simbolo ay nahulog sa tamang lugar. Hanggang sa wakas, narating niya ang dulo. Sa ilalim ng isang mahabang serye ng mga equation, isinulat niya ang 3 huling letra, ang tradisyonal na pagtatapos sa isang patunay sa matematika. Humakbang siya paatras. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng kanyang nagawa.
Ang kanyang dibdib ay sumisikip, hindi sa sakit, kundi sa isang napakalaking kaluwagan. Nagawa niya. Isang maliit at mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tabla ay puno. Ang katotohanan ay naroon, malinaw at hindi maikakaila. Isinulat sa alikabok ng heso. Sa sandaling iyon, ang 7 araw at 7 gabi ng paghihirap ay bumagsak sa kanya. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang kanyang mga mata ay bumigat. Bago pa man niya marating ang kanyang banig, doon mismo sa sahig na lupa, sa harap ng kanyang obra maestra, si Liwayway ay bumagsak sa isang mahimbing na pagkakatulog. Ilang sandali pa, kasabay ng unang sinag ng araw na dumadampi sa ibabaw ng tulay ng mga pangarap, isang tahimik na figura ang lumitaw. Si Sister Dalangin, dala ang almusal para kay Liwayway, ngunit natigilan siya sa kanyang nakita. Una, ang natutulog na dalaga sa lupa. Ang mukha ay payapa. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napadako sa tabla. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan ang lahat ng simbolo, ngunit naiintindihan niya ang kaayusan, ang lohika, ang hindi maikakailang katotohanan na nakasulat doon. Para siyang nakatingin sa isang sagradong teksto. Maingat, na para bang ayaw gisingin hindi lang ang dalaga, kundi pati ang mga numerong natutulog. Kinuha ni Sister Dalangin ang kanyang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ang kamera. Sa bawat pag-click ng kanyang telepono, ang katotohanang isinulat sa ilalim ng tulay ay inihahanda na para sa isang mundong hindi pa alam na yayanigin nito. Sa maliit at tahimik na opisina ng kumbento, si Sister Dalangin ay nakaupo sa harap ng isang lumang desktop computer na mas matanda pa sa karamihan ng kanyang mga estudyante sa katekismo. Ang ugong ng computer ay ang tanging ingay sa silid, maliban sa mabilis na pintig ng kanyang sariling puso. Sa screen ng computer ay ang mga litratong kinunan niya kaninang madaling araw. Bawat isa ay malinaw. Bawat simbolo na isinulat ni Liwayway sa alikabok ng heso ay nakatatak na ngayon sa digital na anyo. Tinitigan niya ang mga ito, hindi bilang isang koleksyon ng mga numero, kundi bilang isang testamento. Isang testamento ng tapang, talino, at katotohanan. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Ngunit alam din niya ang panganib. Ang mundo ng akademya ay isang kulungan ng mga leon. Si Liwayway, sa kabila ng kanyang katalinuhan, ay isang tupa, inosente, at walang kalaban-laban. Ipinadala niya ang sarili sa kulungang yun minsan at halos hindi na nakalabas ng buo. Kung sasabihin niya kay Liwayway ang kanyang plano, bibigyan niya ito ng pag-asa. At kung mabigo sila, ang pag-asang iyon ang mismong papatay sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Hindi. Naisip ng madre, hindi ko hahayaang ang batang ito ay muling umasa at muling masaktan. Kung may laban na dapat harapin, ako muna ang haharap. Nagbukas siya ng bagong email, dahan-dahan, dahil sa kaba at sa kabagalan ng computer, tinipa niya ang email address na matagal na niyang hinanap sa internet. Ang opisyal na address ng National Academic Council of the Philippines. Sa linya ng subject, maingat niyang inilagay, isang mungkahing pagtutuwid sa Dumakulem Conjecture. At sa katawan ng email, ang kanyang mga salita ay simple, formal at puno ng bigat. Sa mga iginagalang na miyembro ng Pambansang Konseho ng Akademya, ako po si Sister Maria Dalangin, isang lingkod ng simbahan mula sa Barangay Agos. Sumusulat po ako upang ipasa sa inyong kaalaman ang isang mahalagang tuklas na ginawa ng isang kabataan mula sa aming komunidad, si Binibining Liwayway Alab. Kalakip po nito ang mga larawan ng kanyang patunay na nagpapakita ng isang kritikal na pagtutuwid sa pundasyon ng Dumakulem Conjecture. Hinihiling ko po ang inyong oras at walang kinikilingang pagsusuri. Ang katotohanan ay nararapat lamang na marinig saan man ito nagmula. Lubos na gumagalang, Sister Dalangin isa-isa niyang in-upload ang mga litrato.
Ang bawat progress bar na gumagapang sa screen ay tila isang oras ang haba. Nang matapos ang lahat, ang kanyang daliri ay nanatiling nakatapat sa mouse sa ibabaw ng send button. Nag-alinlangan siya. Ito ay isang pagtalon sa pananampalataya. Isang bato na ihahagis niya sa isang tahimik na lawa na hindi niya alam kung anong mga alon ang lilikhain nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal. Hindi isang mahabang dasal, kundi isang mabilis na bulong ng pagtitiwala. Pagkatapos, sa isang iglap ng desisyon, pinindot niya ito. Click! Ang tunog ay abnormal na malakas sa katahimikan. Sa screen, lumitaw ang mga salitang, "Your message has been sent." Humugot siya ng isang malalim na hininga. Naramdaman niya ang pinaghalong kaba at kapayapaan. Ngayon, nasa kamay na ng Diyos at ng mga taong may kapangyarihan ang lahat. Lumipas ang isang linggo. Walang nangyari. Bumalik sa normal ang buhay sa ilalim ng tulay. Si Liwayway, pagkatapos ng mahabang pahinga, ay tila bumalik sa dati. Nagbabasa, tumutulong sa ama, ngunit hindi na muling sumulat sa kanyang tabla. Para bang isang mabigat na responsibilidad ang natanggal sa kanya. Hindi niya alam na ang binhi ng kanyang pinaghirapan ay lihim na itinanim ng isang matandang madre, naghihintay na tumubo. Isang hapon, habang nag-aayos ng gulong si Mang Tadhana at nagwawalis si Liwayway, isang hindi pamilyar na tunog ang narinig nila. Isang tunog na hindi nababagay sa kanilang lugar. Ang tunog ng isang mamahaling makina ng sasakyan. Mula sa kalsada sa itaas, isang itim at makintab na sasakyan na hindi nababagay sa maalikabok na kalsada ng Barangay Agos ang dahan-dahang huminto. Bumukas ang pinto sa likuran. Isang lalaking nakasuot ng formal na barong ang lumabas. May hawak siyang isang brown na sobre na may opisyal na selyo. Tumingin siya sa paligid, tila hindi sigurado sa kanyang kinaroroonan. Hanggang sa matanaw niya ang isang grupo ng mga nag-uusyosong kapitbahay. Lumapit siya sa kanila. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay maingat na umiiwas sa mga putik. "Magandang hapon po," magalang na tanong ng lalaki. "Maaari po bang magtanong kung saan dito ang tahanan ng mga alab?" Sa pinakamataas na palapag ng gusali ng agham, sa isang opisina kung saan ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame at tanaw ang buong lungsod, si Professor Silvan Dumaculem ay nakatayo na parang isang hari. Sa kanyang likuran, nakasabit ang isang malaking larawan na ipininta sa langis. Ang kanyang lolo sa tuhod, si Ignacio Dumaculem, na may seryosong mukha at matatalim na mata. Tinitingnan niya ang maliliit na sasakyan sa ibaba. Ang mga tao ay parang mga langgam. Dito sa kanyang toreng garing, nararamdaman niya ang kapangyarihan. Dito ang kanyang salita ay batas. Perpekto. Bulong niya sa sarili habang binabasa muli ang draft ng kanyang talumpati para sa isang internasyonal na komperensya sa Singapore. Isa na namang karangalan. Isa na namang patunay sa kadakilaan ng pangalang Dumaculem. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Pasok," sabi niya nang hindi lumilingon. Ang kanyang batang katulong sa pananaliksik, si Arthur, ay pumasok ng may pag-iingat. "Professor, may email po kayo mula sa Academic Council. Ipinapasa lang po nila para sa inyong kaalaman." Kumunot ang noo ni Dumaculem. "Tungkol saan?" "Tungkol po sa isang, refutation o pagtutol daw po sa conjecture ninyo," sabi ni Arthur, na tila nahihiyang sabihin ang salitang pagtutol sa harap ng propesor. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Professor Dumaculem. Humarap siya, isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. "Isang pagtutol? Baka gawa na naman yan ng kung sinong batang nagpapapansin na gustong mapansin ang pangalan niya. Delete it." "Pero sir, sinabi kong i-delete mo na." Pag-uulit ni Dumaculem, ang boses ay mas matigas na ngayon. "Marami akong mas mahalagang ginagawa kaysa basahin ang mga kalokohan ng mga estudyanteng
Hindi pa marunong magpunas ng sarili nilang ilong. Tumango si Arthur, yumuko, at mabilis na lumabas ng silid. Bumalik si Dumakulim sa pagtingin sa bintana. Isang pagtutol, katawa-tawa. Sa loob ng 150 taon, walang sino man ang nakahanap ng kahit isang maliit na butas sa obra maestra ng kanyang ninuno. At ngayon, may isang kung sino na susubok. Imposible. Tumunog ang kanyang telepono. Isang kasamahan mula sa ibang unibersidad. Silvan! Bati ng boses sa kabilang linya. Handa ka na ba para sa Singapore? Siyempre naman, Ricardo. Sagot ni Dumakulim. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. Ang pangalan ng mga Dumakulim ay palaging handa. Ipapaalala ko lang sa mundo kung sino ang naglatag ng pundasyon ng lahat ng ito. Tumingin siya sa larawan ng kanyang lolo sa tuhod. Ang legasya ng pamilya ay dapat protektahan. Bulong niya habang nakikinig sa kausap. Pagkatapos ng tawag, ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Ang email na yon ay tuluyan nang nawala sa kanyang isipan. Isang hindi mahalagang abala sa isang perpektong araw. Para sa kanya, ang katotohanan ay matagal nang naisulat. Ang pangalan niya ay nakaukit na sa bato. Walang sino man, lalo na ang isang nobody, ang makakatinag dito. Maya-maya pa, muling kumatok si Arthur sa pinto. Sa pagkakataong ito, mas malakas, mas apurahan. Ano na naman yan? Inis na tanong ni Dumakulim. Pumasok si Arthur. Ang muka ay medyo maputla. Sa kanyang kamay, hindi isang telepono o tablet, kundi isang pisikal na sobre. Isang opisyal na sobre na may selyo ng konseho. Professor? Sabi ni Arthur. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Dumating po ito. Hindi po ito email. Opisyal na utos po. Inis na kinuha ni Dumakulim ang sulat mula sa kamay ng kanyang katulong. Isang formalidad lang yan. Kailangan nilang imbestigahan ang bawat reklamo, gaano man kahangal. Binuksan niya ang sobre ng walang pag-iingat. Mabilis na binasa ng kanyang mga mata ang mga formal na salita. Isang formal na pagdinig upang sagutin ang mga puntong inilahad sa isang seryosong hamon sa integridad ng conjecture. Ngumisi siya. Seryosong hamon. Ngunit habang binabasa niya ang huling pangungusap ng talata, ang kanyang mga mata ay nanatili roon. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Ang mundo sa labas ng bintana ay tila nawala. Pangalan ng naghahamon, Liwayway Alab. Ang pangalan, pamilyar ito, bigla niyang naalala. Isang batang babae sa pinakadulo ng auditorium. Isang marusing na dalaga na may mga matang puno ng apoy. Isang tanong na binaliwala niya, isang mukha na dinurog niya sa kahihiyan. Ang ngiti sa mga labi ni Professor Silvan Dumakulim ay dahan-dahang naglaho. Ang silid-pulungan ng pambansang konseho ng akademya ay malamig at tahimik. Hindi ito isang engrandeng auditorium, kundi isang seryosong silid na napapalibutan ng mga aklat at napapaligiran ng mga larawan ng mga pambansang alagad ng sining at agham. Sa gitna, may isang mahabang mesa na gawa sa madilim na kahoy. Sa isang dulo ng mesa, nakaupo si Professor Silvan Dumakulim. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato. Walang emosyon. Ngunit ang mahigpit na pagkuyom ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nagpapakita ng kanyang tensyon. Sa kabilang dulo, nakaupo si Liwayway Alab. Suot niya ang pinakamaayos niyang damit. Sa kanyang tabi, sa mga upuang nakalaan, para sa mga tagamasid, ay ang kanyang ama, si Mang Tadhana, at si Sister Dalangin. Si Mang Tadhana ay nakatingin lang sa sahig, habang si Sister Dalangin naman ay tahimik na nagdarasal gamit ang kanyang rosaryo. Sa gitna ng mesa, nakaupo ang 5 pinakarespetadong akademiko sa bansa. Ang kanilang pinuno, si Dr. Elena Reyes, isang matandang babae na may buhok na kasing puti ng mga ulap, ay tumingin sa kanila ng may awtoridad.
Magsimula na tayo. Sabi ni Dr. Reyes, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Professor Dumakulem, ikaw ang kasalukuyang tagapagtanggol ng conjecture. Binibining alab, ikaw ang naghahamon. Binibini, dahil ikaw ang may pasanin ng pagpapatunay, ikaw ang mauuna. Tumayo si Liwayway. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit nang tumingin siya sa kanyang ama at kay Sister Dalangin, nakahanap siya ng lakas. Huminga siya ng malalim at lumakad patungo sa isang whiteboard sa gilid ng silid. Hindi siya nagsalita tungkol sa mga numero, hindi pa. Ang aking ama po ay isang mekaniko. Nagsimula siya, ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Tinuruan niya ako kung paano gumagana ang makina. Sabi niya, para malaman kung ano ang sira, kailangan mong pakinggan itong mabuti. Pakinggan mo kung saan nag-iiba ang tunog. Tumingin siya sa mga miyembro ng konseho. Ang Dumakulem conjecture po ay isang magandang makina. Perpekto halos ang disenyo. Ngunit may isang bahagi po ito na gumagawa ng ibang tunog. Isang tunog na hindi naririnig kung hindi mo pakikinggan ng mabuti. Ang tunog na yon ay ang daloy. Sa sumunod na 20 minuto, ginawa ni Liwayway ang imposible. Isinalin niya ang isang komplikadong ideya sa isang kwentong maiintindihan ng lahat. Ginamit niya ang whiteboard hindi para punuin ng mga nakakalulang equation, kundi para iguhit ang isang ilog at isang bato. Ito po ang ipinapalagay ng conjecture, sabi niya. Iginuguhit ang isang tuwid na agos. Isang perpektong mundo, ngunit ito po ang totoong mundo. Sabi niya, idinagdag ang isang bato sa gitna ng agos at ipinakita kung paano yumayakap ang tubig dito. Pagkatapos lamang nang naunawaan na ng lahat ang konsepto, doon niya isinulat ang matematika. Bawat equation ay isang suporta sa kanyang kwento. Bawat simbolo ay isang patunay. Habang siya'y nagsasalita, ang silid ay napuno ng katahimikan. Ang mga miyembro ng konseho ay nakikinig ng mabuti. Ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Liwayway patungo sa mga papeles na nasa harap nila. Isang kopya ng patunay ni Liwayway. Tumingin si Liwayway kay Professor Dumakulem. Ang propesor ay nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. At kaya po, pagtatapos ni Liwayway, ibinababa ang hawak na panulat. Ang conjecture ay hindi mali. Ito po ay kulang. Hindi nito isinaalang-alang ang bato. Hindi nito isinaalang-alang ang pag-agos ng totoong mundo. Umupo siya. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nagawa na niya ang kanyang bahagi. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang mga miyembro ng konseho ay nagbulungan sa isa't isa. Sinuri nila ang mga papeles. Muli silang nagbulungan. Sa wakas, muling nagsalita si Dr. Reyes. Tumingin siya kay Professor Dumakulem. Professor? Tumayo si Professor Dumakulem. Ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. Ito ay isang kahangalan. Sigaw niya. Ang kanyang pagiging kalmado ay biglang naglaho. Isang fairy tale. Ginamit niya ang kwento ng isang ilog para lituhin kayo. Matematika ito, hindi panitikan. Ang conjecture ay nakatayo sa loob ng 150 taon. Sino ang batang ito para hamunin ng isang siglo at kalahati ng kasaysayan? Isang batang hindi man lang nakatapos ng pag-aaral. Isang batang natigilan siya. Alam niya kung ano ang susunod niyang sasabihin. Gusto niyang isigaw. Isang batang galing sa ilalim ng tulay. Ngunit nang makita niya ang matatalim na tingin ng mga miyembro ng konseho, alam niyang hindi niya dapat sabihin iyon. Hindi ito katanggap-tanggap. Sabi na lang niya, umupo ng may puwersa. Hindi siya pinansin ni Dr. Reyes. Sa halip tumingin ito sa propesor sa kanyang tabi. Dr. Santos, ang iyong pagsusuri? Tumango ang matandang propesor ng pisika. Ang luhika ng daloy na ipinakita ni Binibining Alab ay tama. Sa katunayan, ito ay napakatalino. Isa pang miyembro ang nagsalita.
Ang kanyang matematika, sinuri namin ito ng 3 beses. Walang mali. Ito ay sound. Isa-isa silang nagsalita. Bawat isa ay isang martilyo na pumupukpok sa kabaong ng legasiya ni Dumakulem. Nang matapos silang lahat, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Si Professor Dumakulem ay nakatulala, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Si Mang Tadhana ay umiiyak ng tahimik. Si Sister Dalangin ay nakapikit. Ang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Tumingin si Dr. Reyes kay Liwayway. Pagkatapos ay kay Professor Dumakulem. "Professor," sabi niya, ang boses ay walang emosyon, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. "Mayroon ka bang maidadagdag?" Walang naidagdag si Professor Dumakulem. Wala siyang masabi. Ang mga salita ay nawala. Ang kanyang karangalan, ang kanyang legasya, ang kanyang pangalan, lahat ay gumuho sa harap niya sa loob lamang ng ilang minuto, hindi dahil sa isang malakas na pagsabog, kundi dahil sa isang tahimik at hindi maikakailang katotohanan. Umupo siya roon, isang estatwang bato, habang opisyal na idineklara ng konseho ang kanilang desisyon. Ang patunay ni Liwayway Alab ay tinatanggap. Ang Dumakulem conjecture ay mula ngayon ay ituturing na isang special case ng isang mas malawak na teorya, ang teoryang ipinakita ng isang dalaga mula sa ilalim ng tulay. Walang palakpakan, walang pagbubunyi. Ang hustisya, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay madalas na tahimik. Si Liwayway at ang kanyang mga kasama ay umalis sa silid nang walang imik. Sa pasilyo, doon lang niyakap ni Mang Tadhana ang kanyang anak. Isang yakap na nagsasabi ng lahat, ng pagmamalaki, ng pagsisisi sa kanyang pagdududa, ng isang pag-ibig na hindi kayang sukatin ng anumang numero. Niyakap din sila ni Sister Dalangin. Ang mga luha ng pasasalamat ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Sa mamantala, naiwan si Professor Dumakulem sa malamig na silid pulungan, nakikinig sa mga yapak ng kanyang pagkatalo na papalayo. Ang parusa sa kanya ay hindi dumating sa anyo ng isang opisyal na utos mula sa konseho. Dumating ito sa anyo ng isang bulong, isang batang miyembro ng staff ng konseho na nakarinig ng lahat, ay hindi napigilang ikwento ito sa isang kaibigan sa media. Ang kwento ay masyadong maganda para itago. Isang batang henyo mula sa ilalim ng tulay laban sa isang aroganteng propesor. At kasama sa kwento, siyempre, ang eksaktong mga salitang binitawan ni Dumakulem sa auditorium. Ang henyo ay hinuhubog, hindi pinupulot sa ilalim ng tulay. Kinabukasan, ang mga salitang iyon ay nasa lahat ng dako, nasa mga online news sites, nasa mga pahayagan, nasa mga social media posts. Arogansyang akademiko. Propesor, minaliit ang isang batang henyo. Ang babaeng mula sa ilalim ng tulay na nagpatumba sa higante. Ang kanyang pangalan, na dati simbolo ng karunungan at respeto, ay biglang naging simbolo ng elitismo at pang-aapi. Ang unibersidad, upang protektahan ang sarili nitong pangalan, ay mabilis na naglabas ng isang pahayag na kinokondena ang lahat ng uri ng diskriminasyon. Walang sino man ang nagsabi sa kanya na magbitiw. Hindi na kinailangan. Isang gabi, sa parehong opisina kung saan minsan ay tiningnan niya ang mundo na parang isang hari, si Professor Silvan Dumakulem ay nag-impake ng kanyang mga gamit sa isang karton na kahon. Ang mga libro, ang mga parangal, ang mga litrato. Ang huling bagay na tinanggal niya sa pader ay ang malaking larawan ng kanyang lolo sa tuhod. Tinitigan niya ang mga mata nito. Sa unang pagkakataon, hindi paghanga ang nakita niya, kundi isang pagkakamali. Isang pagkakamaling minana niya at ipinagtanggol hanggang sa huli. Pinatay niya ang ilaw at lumabas ng kanyang opisina sa huling pagkakataon. Walang nakakita, walang nakapansin. Ang pagguho ng kanyang pangalan ay kasing tahimik ng pag-agos ng isang ilog sa gabi.
Sa kabilang banda ng lungsod, sa ilalim ng tulay ng mga pangarap, si Liwayway at ang kanyang ama ay tahimik na umalis sa gusali ng konseho. Hindi sila nagdiwang, hindi sila nagpunta sa isang mamahaling restaurant. Umuwi sila. Habang naglalakad sila sa pamilyar na daan, inakbayan ni Mang Tadhana ang kanyang anak. "Anak," sabi niya, ang boses ay malumanay. "Masaya ka ba?" Tumingin si Liwayway sa unahan. Nakikita na niya ang kanilang tahanan. Ang ilaw mula sa isang bumbilya na nakasabit sa ilalim ng tulay. Ngumiti siya. Isang maliit at totoong ngiti. Hindi siya masaya sa paraang inaakala ng mundo. Hindi siya nagagalak sa pagbagsak ng ibang tao. Ang nararamdaman niya ay isang bagay na mas malalim. Kapayapaan. "Opo, Tay," sagot niya. "Payapa po ako." Hindi siya umiyak. Hindi rin siya tumawa. Ang kanyang tagumpay ay hindi isang bagay na kailangang ipagsigawan. Ito ay isang bagay na tahimik na nararamdaman, tulad ng init ng kanin pagkatapos ng isang mahabang araw, tulad ng yakap ng isang ama, tulad ng banayad na agos ng ilog himig na patuloy lang sa pagdaloy. Sa ilalim ng tulay ng mga pangarap, bumalik ang pamilyar na mga tunog. Ang kalampag ng martilyo ni Mang Tadhana sa metal, ang banayad na agos ng ilog himig, at pagkatapos ng mahabang panahon, ang mahinang tunog ng isang pirasong heso na sumusulat sa isang lumang tabla. Walang mga reporter na dumating, walang mga kamera na kumislap, walang mga bulaklak o pagbati. Ang tagumpay ni Liwayway ay hindi isang pambansang balita. Ito ay isang personal na himala. At ang himalang iyon ay sapat na. Ang buhay ay nagpatuloy na parang walang nangyari, ngunit may isang bagay na nagbago. Sa tuwing naghahain ng hapunan si Mang Tadhana, mayroon ng isang bagong uri ng paggalang sa kanyang mga mata kapag tinitingnan niya ang kanyang anak. Hindi na siya nag-aalala tungkol sa mga guhit-guhit nito. Nauunawaan na niya ngayon. Iyon ay hindi lamang mga guhit. Iyon ang wika ng kaluluwa ni Liwayway. Isang hapon, isang linggo pagkatapos ng pagdinig, muling dumating ang pamilyar na kartero. Sulat na naman para sa mga alab. Sigaw nito, "Mukhang sikat na kayo, ha?" Kinuha ni Mang Tadhana ang sobre. Mula ito sa Universidad ng Republika. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kaba sa kanilang mga dibdib. Inabot niya ito kay Liwayway. Binuksan niya ito ng may kapanatagan. Sa loob, isang formal na liham ang nakatiklop. Pagbati. Binibining Liwayway Alab, malugod na ipinapaalam ng Universidad ng Republika na ikaw ay aming ginagawaran ng isang buong scholarship sa ilalim ng kagawaran ng agham. Ang alok na ito ay ibinibigay, hindi dahil sa pagiging isang henyo, kundi dahil sa iyong mahalagang ambag sa paghahanap ng katotohanan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Ipinakita niya ang sulat sa kanyang ama. Naluha si Mang Tadhana, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay dahil sa purong kagalakan. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. "Sabi ko na nga ba, anak? Sabi ko na nga ba?" Nang gabing iyon, lumabas si Liwayway at umupo sa harap ng kanyang tabla. Ang mga bakas ng kanyang patunay ay naroon pa rin, medyo malabo na para bang isang alaala ng isang digmaang matagal nang natapos. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, kumuha siya ng isang malinis na basahan at dahan-dahan, pinunasan niya ang buong tabla. Pinunasan niya ang mga araw ng pag-aalinlangan. Pinunasan niya ang gabi ng pagpupuyat. Pinunasan niya ang sakit ng kahihiyan at ang bigat ng tagumpay. Pinunasan niya ang lahat hanggang sa ang tabla ay muling naging isang blangkong espasyo, isang bagong simula. Umupo siya, kumuha ng isang sariwang piraso ng heso at tinitigan ang blangkong tabla. Ano ngayon? Maaari niyang balikan ang conjecture, maaari niyang pag-aralan pa ito. Ngunit hindi na yon ang mahalaga. Sa halip sa kanang sulok sa itaas ng tabla, nagsimula siyang magsulat ng isang bago at hindi pamilyar na equation. Isang tanong na pumasok sa kanyang isipan
habang pinapanood niya ang pag-ikot ng alikabok sa sinag ng ilaw kanina. Isang problemang walang pangalan, walang kasaysayan, isang problemang para sa kanya lamang. Hindi niya ito ginagawa para sa isang scholarship, hindi para sa pagkilala, at tiyak na hindi para patunayan ang anuman kanino man. Isinulat niya ito dahil sa simpleng kagalakan ng paghahanap. Ang tunog ng heso sa tabla ay nagpatuloy sa ilalim ng tahimik na gabi. Isang matamis na himig na humahalo sa walang katapusang agos ng ilog himig. Dahil para sa kanya, ang tunay na kaligayahan ay wala sa paghahanap ng sagot, kundi sa walang katapusang pag-ibig sa pagtatanong. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Liwayway at Mang Tadhana, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na karunungan ay hindi nasusukat sa diploma o yaman, kundi sa tapang na manindigan para sa katotohanan. At ang pinakadakilang mga aral ay madalas na matatatagpuan sa mga pinakasimpleng lugar tulad ng pag-agos ng isang ilog. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng buhay ni Liwayway. Ang inyong suporta po ang aming inspirasyon. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang aral na pinulot ninyo sa kwentong ito? Meron ba kayong kilalang isang Liwayway sa inyong buhay? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang bawat isa. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, isang share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pindutin na po ninyo ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ito po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat isipan ay isang kalawakan at ang bawat puso ay may sariling kwento na naghihintay lamang na mapakinggan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.